Magandang araw kaibigan. Marahil kung bakit nandito ka sa aking YouTube channel ay isa ka sa nakakaranas ng pagkabalisa or nai-stress dahil sa mga problema. Ano nga ba ang kailangang gawin kapag ito ay iyong nararanasan? Magmumukmok ka na lang ba? Panoorin mo ang video na to para makatulong sa'yo at mas lalong lumakas ang loob mo para magpatuloy sa buhay. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, huwag mo munang kalimutan mag-like and subscribe sa channel ko para lagi ka namang updated sa mga videos ko. Normal sa buhay natin ang problema. Maaaring ngayon may pinagdadaanan ka kung bakit nandito ka. Pero ang gawin mo, pakinggan mong mabuti at isa puso mo para pagkatapos mong mapanood to ay maibsan ang iyong problema. Bigyan kita ng 8 bagay para makatulong sa iyo kung ano ba ang kailangan gawin kapag nakakaranas ka ng mga problema sa buhay. Number 1 na kailangan gawin ay tumawag sa Panginoon o magdasal ka. Nagagawa mo ba araw-araw magdasal? Kung hindi, gawin mo ng habit. Hindi lang kapag may problema ka. Dapat sa araw-araw na nabubuhay tayo, si Lord ang una't higit sa lahat. Lalo na sa panahon na ikaw ay down na down at may problema. Iiyak mo lahat sa Kanya, magugulat ka na lang, isang araw o kinabukasan, lahat ng problema mo ay may solusyon na. Number 2, huwag kang mag-focus sa problema. Huwag mong isipin lagi ang problema mo. Kung ikaw ay nagdasal na tumawag sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Ang gawin mo, umaksyon ka na lang. I-enjoy mo yung bawat araw na ibinibigay sa iyo ni Lord. Kailangan gawin nating makabuluhan yung buhay. Maniwala ka, lahat ng problema ay may solusyon. Number 3, hanapin ang solusyon. Hindi solusyon ang magmukmok sa bahay. Hindi solusyon ang lagi na lang mag-stay sa bahay at umiyak na lang. May lakas at buhay ka, may isip, may utak ka na ibinigay ng Panginoon. Yun ang gamitin mo para lahat ng problema ay masolusyonan. Number 4, bisihin mo ang sarili mo. Kung ikaw may problema, ang gawin mo, bisihin mo yung sarili mo. Hindi mo namamalayan, lumilipas yung oras, lumilipas yung araw na hindi ka nai-stress. Bagkus, nai-enjoy mo pa rin yung buhay mo. Number 5, gawin mo yung mga bagay na alam mong makakapagpasaya sa'yo. As long as na mabuti naman yung ginagawa mo, walang masama, para lang hindi mo maalala o hindi ka makapag-focus sa problema. Number 6, gawin mo yung mga bagay na alam mong magiging productive ka. Di ba marami kang problema? Di ba nai-stress ka sa mga problema mo? Ang gawin mo, umaksyon ka araw-araw. At ang gawin mo, yung magiging productive ka. Para nang sa ganon, lahat ng problema na iniisip mo ay may solusyon. Magugulat ka na lang, lahat ng problema mo, lahat ng mga nakaka-stress sa'yo ay unti-unti mo na palang nasusolusyonan. Number 7, mag-isip ka ng mga positibong bagay. Oo, marami kang problema. Pero, naniniwala ka ba? The law of attraction, the power of mindset. Kung anong iniisip mo, yun ang posibleng mangyari. Kung lagi kang negatibo, mag-isip, for sure, negatibo yung magiging resulta. Pero kung ikaw ay mag-isip ay positibo, naniniwala ako yung resulta ay magiging positibo. Kaya, lagi tayong maging positibo sa buhay. Laban lang. Number 8, kung ikaw ay may matinding pinagdadaanan ngayon, isipin mo na lang lahat ng problema na ibinigay sa iyo ay may dahilan at hindi ibibigay sa iyo ang problema nang hindi mo makakaya. Kaya, huwag kang susuko sa buhay. Laban lang. Naniniwala ako, lahat tayo may purpose sa mundo. Ibinibigay ni Lord lahat ng problema o lahat ng pagsubok sa buhay natin para maging matibay tayo. Para maging matibay ka sa buhay. Naniniwala ako kapag nalampasan mo kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Ikaw naman ang magbibigay ng mga motibasyon sa mga kakilala mo o kaibigan mo. Sana ay nakatulong ako sa iyo para maibsan yung problema na pinagdadaanan mo. At huwag na huwag kang susuko sa buhay. Laban lang. Maraming salamat sa pakikinig at huwag na huwag mong kakalimutan mag-like and subscribe sa channel ko para lagi kang updated sa mga videos ko.